May malaki po akong tumor sa likod po ng ilong. Nakita po siya na nasa 10.5 centimeter po. And halos sakop na po yung kalahati ng mukha ko. Ayon sa doktor, posibleng second-hand smoke ang dahilan ng cancer ni Joymi. Araw-araw siyang nasa ospital para sa chemotherapy at radiation treatment. Walang kasama, walang kapamilyang may kakayanang umalalay. Unti-unting nanghina ang kanyang katawan hanggang sa maging bedridden. Noong tempo na yan, sobrang dami po ng singaw sa bibig ko hanggang sa lalamunan ko. Hindi na po ako makakain kahit inom po ng tubig. Lord, kung pwede lang po, huwag mo na po akong gisingin para hindi ko na po maramdaman yung pain na nararanasan ko ngayon. Sa gitna ng dilim, nangusap ang Diyos sa kanyang panaginip. Bumangon ka, anak. Gagamitin kita habang pinapagaling kita. Mula noon, unti-unting bumalik ang pag-asa. Isang kaibigan ang nanalangin para sa kanya. Hinikayat din siyang laging manood ng The 700 Club Asia. Hindi ko po alam na may mga tao pa po pala na ready na ipag-pray ako, ilaban ako sa panalangin. Kahit na sa sarili ko, alam ko na wala nang pag-asa. Pero dahil nandyan po yung kaibigan ko, sinabi ni Lord na hindi ka nag-iisa. Nasumpungan ko po yung 700 Club Asia. The Lord is healing someone right now with stage 3 lung cancer. You are healed, kapatid, total and complete. Someone with prostate cancer, you are healed. Kapatid, receive your healing in Jesus' name. Someone who Yung time ko na yun, nagpe-pray na po si Pastor Peter ng healing about sa cancer. Doon hindi po nabanggit yung cancer ko, pero kinlaim ko po mismo na magaling na rin po ako sa cancer na yun. Sobrang dami ko pong hinanakit sa family ko since yung mga time po na hindi po nila ako sinasamahan sa ospital. Hindi ko po alam na yung galit na yun. Ayan po pala yung isa sa cause para lumala po yung sitwasyon ko, yung unforgiveness po. Tinuruan po ako ni Lord na i-release yung mga unforgiveness na nasa heart ko. And nung ginawa ko po yun, tinanggap ko po ulit si Lord sa puso ko ng personal. And doon ko po naramdaman na pinagaan ni Lord yung buhay ko. 2023, habang hinihintay ang resulta ng MRI, nagdasal siya hindi lang para sa kagalingan, kundi para rin sa gastusin. Kinabukasan, Marami pong taong ginamit si Lord para i-bless ako, para makompleto ko po yung pang-pa-MRI ko. And may sumobra pa po. Yung pre-provide niya po sa akin is 16,500. Which is yung total ko po is 16,200 lang po. And nagkaroon pa po ako ng mga budget pang pa-commute, pang pagkain, and yun sumobra pa. Yun po yung i-donate ko po sa 700 Club Asia. taong 2025, matapos makita ng doktor ang panibagong resulta ng MRI, Nakita po ng EENP na wala na pong kailangan i-chemotherapy. Naalala ko bigla yung sinabi sa akin ni Lord na pagagalingin kita habang ginagamit kita. ngayon, isinasapamuhay ni Joymi ang pangako ng Diyos. Nagtuturo siya ng salita ng Diyos sa mga bata sa kanilang simbahan. Patuloy na lumalakad sa himala ng kanyang buhay at nanunumbalik ang maayos na relasyon sa kanyang pamilya. Malaking tulong po ang 700 Club Asia dahil dito niyo po mapipil na may mga tao na handa pa rin manalangin at tinaban kayo sa panalangin para sa mga kailangan niyo gawin. Kung nagawa ni Lord sa akin, kayang-kaya rin ni Lord gawin sa inyo. Sagot ka ni Lord.